Okay, okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sa pagkakakulong po ni Ramon Bongambilla, Ramon Bong Revilla Jr. ay ito po, ah, naglabasan na naman po ang mga fake news ng ugnayan. Parang gusto pong palabasin ng mga DDH o Duterte diehard supporters na talagang close na close ang mga Duterte at si Bong Revilla. Hindi ko po alam, kaya po wala naniniwala sa inyo na eh. Lahat na lahat na lang inaanggulo nyo kay sa mga Duterte. Pati pagkakakulong ni Duterte, ni Revilla, gusto nyo pa rin iugnay sa mga Duterte. Ngayon, nagtataka kayo bakit yung lahat ng inyong mga sinusuportahan, kayong mga DDH, si Martin, si Rizal Ontiveros, yung mga Tulpo, yung mga Revilla, at kung sino-sino pa, si Leni Robredo, panay semplang kung ikukumpara nyo kay BP Sara pagdating sa lahat ng survey. Kasi panay panluloko ang alam nyo. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong umalag, no? Itong si Tito Soto at minaliit yung minority report na isinulat o inotor nito ni Rodante Marcoleta at ni Aimee Marcos, no? Ito raw ay unofficial at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, wag daw masyadong seryosohin at kaperasong papel lang daw ito. Ang problema, Tito Soto, mas kapanipaniwala. Ano man ang gawin ni Marcoleta sa ikli ng panunungkulan niya bilang Blue Ribbon Chairman, lahat ng aspeto talo si Ping Lacson. Yan yung problema ninyo, no? Inagaw ninyong pilit yung Blue Ribbon kay Marcoleta, samantalang nung si Marcoleta pa namumuno niyan, ay ang taas ng interes ng mga Pilipino ngayon. Kasinlabnaw na ng investigasyon nyo. Yung interes na panoorin. Sa bagay, mukhang sinasadya nyo naman, baka pag nawala na ng interes sa kanonood, nabuisit na yung mga Pilipino, tigilan na nila kaisip tungkol sa mga flood control problems. Yung mga pagnanakaw sa flood control. Baka yan yung pinaka-purpose nyo. Okay. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pindutin nyo rin po yung likes. Kung kayo po ay nariyan na sa loob, huwag po kayong mahiya na pumindot ng likes. At dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Nakakulong na po si Ramon Revilla, dating senador Ramon Revilla, dito po sa May Payatas, Quezon City. Ngayon po, sa pagkakakulong po ni Ramon Revilla na yan, eto na po, doble kayod na naman yung mga bayarang DDH, no? Doble kayod na naman sa pag-uugnay kay Ramon Revilla dito sa mga Duterte. Hindi mo talaga maintindihan. Basta lahat ng issue, isa lang po ang gagawin ng mga to, iugnay lahat kay Duterte. Iugnay. Kaya hirap na hirap po yung mga utak nila eh. Lahat ng sumabog na issue, Duterte may kasalanan. Halimbawa po nito, no? Ito po yung mga balita na ugnay na naman sa mga Duterte itong pagkakakulong ni Revilla. Halimbawa po, ito po. Yung nariyan, kumakalat po yung tinataas ng kamay ni BP Sara yung
kamay ni Bong Revilla at yung naka-peace, anong tawag diyan, Duterte. Naka-Duterte po si Bong Revilla. At ito po yung sinasabi, wag na sanang paulit-ulit na iboto ang mga magnanakaw, maawa naman kayo sa Pilipinas. Alam nyo, sa totoo lang po, no? Kaya walang naniniwala sa inyo eh. No? Lahat na lang Duterte, lahat na lang ng problema ng bansa dapat maiugnay nyo kay Duterte. Hindi po kaano-ano ni BP Sara at ni Tatay Digong si Ramon Revilla. Ito po ay kapartido ni Martin Romualdez. Na ayon po sa Minority Report ay mastermind di umano nitong flood control problem natin. Iyan ang katotohanan. At ito po kaalyado ni BBM. In fact, tumakbo po to at natalo nung nakaraang eleksyon. Siya po ay hindi kasama sa Duterte. Hindi po siya inendorso ni Pangulong Duterte. Papaalala ko lang, baka akala kasi ng mga DDH, mga Duterte diehard supporters, ulyanin tayo lahat. Na yung naganap na senatorial election, hindi na natin matatandaan. Tumakbo po si Ramon Bong Revilla Jr., tumakbo po under ng alyansa, under po ng administration party, under po ni BBM. Tinataas po na BBM yung kamay nito ni Ramon Bong Revilla Jr. Kapartido, kaalyado, kaibigan. Mismo ng presidente na nagsabi na kaalyado, kaibigan niya yan si Bong Revilla. Bakit patuloy pa rin yung inuugnay sa mga Duterte? Kaya isa lang po ang conclusion namin ng mga tao eh. Niloloko nyo yung mga tao, harap-harapan. Alam ng mga tao, nakapartido yan ni Martin, alam ng mga tao na alyansa yan, alam ng mga tao na tumakbo yan under the banner of administration last election. Paano nyo iuugnay yan sa mga Duterte? Hindi ba? Okay. Nakakatawa kasi. Nakakatawa talaga itong mga to. Lahat, ugnay natin sa Duterte yan. Si Ramon Revilla, maghanap kayo ng picture na may picture sila. Sa kanila, picture lang, Sa kanila, picture lang po ay sapat ng ebidensya. Okay, tignan po natin. Nakakulong po ngayon si Ramon Revilla. Pero maganda po yung sinabi ni Belica. Ayon po kay Belica, eto po matagal na natin pinag-uusapan to pero maganda yung kay Belica eh. Pasok na pasok sa banga. Asan na ba si Belica? Eto po. Ayon po kay Belica, ang ganda na sinabi, mastermind ang gustong makita ng taong makulong. Kung bakit nauna pa si Revilla kay Romualdez, obviously, di lang dahil sa kaso, pero dahil nagbabawas na ng kalaban sa politika ang mga Rimulya sa Cavite. Di ba? Mas may sense po yan. Ano po yung mas may sense? Na may ugnayan yung mga Duterte kay Revilla? O may mas sense yung isa sa dahilan kung bakit pinakulong na, etong sinabi, ulitin ko lang, kung bakit nauna pa si Revilla kay Romualdez, obviously, di lang dahil sa kaso, pero dahil nagbabawas na ng kalaban sa politika ang Rimulya sa Cavite. Tandaan po natin, ang dalawa pong pinakasikat na politiko ng mga Rimulya ay yung isa ombudsman. Obviously, hindi po tatakbo yan sa 2028. Yung isa naman, mas mataas na po ang hangarin niyang takbuhan. Mas mataas na po.
ang hangarin na ni John Vic is either president, vice president o kaya senador. So kung maisipan po ni Bong Revilla na tumakbo sa Cavite, ay malamang sa malamang yung patatakbuhin ng Rimulya ay hindi po mananalo rito kay Ramon Revilla. Sino po yung may masense na panukala? Yung sinasabi ng mga haters na si Duterte, na si Duterte ay may ugnayan dito kay Revilla? O yung nagsabi na kabawasan sa mga posibleng kalaban at pinakamabigat na kalaban nila kung sakasakali itong si Ramon Revilla, yung ng mga Rimulya. Okay, pero ang pinakamalupit po itong sinabi ni Jesus Palsis, no? Ito talaga si Jesus Palsis, wala na, kumbaga, mas malala pa to kay Anticler eh. Kasi si Anticler medyo pahapyaw-hapyaw lang, medyo ang atake niya, medyo parang borderline. Borderline ng fake news at borderline ng chismis. Ito talaga, chismis na, chismis na, fake news pa eh. Sabi po ni Jesus Palsis, we should not let history repeat itself. Pinakulong ni Pinoy si Bong Revilla noon sa PDAP scam. Pero pinalaya ng Sandigan Bayan under Duterte. Kita nyo? Pinagbintangan pa yung Sandigan Bayan under ni Duterte. Para mo sinabi yung korte under ni Duterte. Tuloy po natin. Hindi dapat manalo si Sara Duterte dahil makakalaya ang mga sangkot sa flood control scam for sure pag si Sara ang presidente sa 2028. Nakita ninyo? Makakalaya daw yung mga sangkot sa flood control kung si BP Sara na ang maging presidente. Naiugnay mo pa na paninira. Yung nangyaring pagkakakulong kay Revilla, ganyan po yung mga haters eh. Wala nang kaugnay-ugnay na pagdugtong pa nila. Aba, nakulong na si Ramon Revilla. Nilihim nyo na sa mga audience nyo na si Ramon Revilla ay kaalyado, kaibigan ni Pangulong Marcos, kapartido ni Martin Romualdez. Ngayon, lolokohin nyo pa yung mga audience nyo o yung mga followers nyo sa pagsasabi na pag nanalo si BP Sara, palalayain yung mga involved dito sa flood control project. Baliktad. Yung hindi mapapakulong ngayon, dahil pinoproteksyonan ng kung sino man, tinitiyak namin kung hindi makakakuha ng katarungan ang taong bayan, hindi makukulong yung mga mastermind ngayon. Pag nanalo si BP Sara, magkakaroon na ng katarungan tayo. Doon lamang makukulong tong mga mastermind na to. Paliktad yan sinasabi ni Palsis. Palsis, bago ka mangarap, bago mo siraan yung mga Duterte na palalayain nila, yung mga involved, yung mga mastermind, ipakulong nyo muna. Ipakulong nyo muna yung mastermind bago may palayain si BP Sara. Wala nga kayong mapakulong eh. Yung paulit-ulit po na nagtatanong ng one time, big time. Wala po akong kinalaman. Vlogger lang po ako. Wala po kaming ugnayan ni Chavit Singson. Huwag kayong mag-alala. Pag may natuloy pong rally, atin ako dyan. Bago nyo pagbintangan si BP Sara na palalayain niya yung mga mapapakulong, magpakulong muna kayo. Sino palalayain? Wala kang pinakukulong. Yung mga mastermind, nasa laya lahat. Huwag kayong mag-alala. Pag naging presidente na si BP Sara, makukulong na tsak yung mga yan. Kaya nga hinaharang niyo. Kaya nyo nga hinaharang, Palsis eh. Kaya nga panay paninira nyo ng kung ano-ano eh. Pati ba naman, pag nanalo si BP Sara, lalaya na yung mga napakulong. Magpakulong muna kayo.
Baka mabalitaan na lang namin, laya na yan bago magkaroon ng 2028 eh. Okay, sa mga nagtatanong po, sa mga rally-rally, ina-announce po yan kung si Chabit po ang nag-announce niyan. Maghintay lang po kayo kay Manong Chabit Singson. Nagpe-press con po siya. Pare-pareho lang po tayo. Wala po kasi kaming ugnayan eh. Bayaan nyo. Pag nagkaroon kami na ugnayan ni ah ni Manong Chabit Singson. Okay. Antindi, no? Advance na advance. Very advance kayo mag-isip. Palalayain ka agad. Wala pa nga kayong pinakukulong. Eto pa po. Yung isa pa pong paninira ngayon sa mga Duterte. Talagang ano eh. Eto po. Digong Salen, 37 million. Sara Duterte Salen, 88 million. Bayad nila kay Kaufman buwan-buwan, 150 million per month. Saan daw kumuha ang mga Duterte ng pambayad? Alam nyo, kayong mga DDH, mga haters, hiningan ba kayo? Hiningan na ba kayo? Kung hindi pa kayo hinihingian ng pambayad kay Kaufman, huwag nyo nang problemahin yun. Kaya na ng mga Duterte yan. Ang problemahin ninyo, yung ICC. Walang testigo. Walang matibay na ebidensya. Problemahin nyo, baka pag nagtuloy-tuloy yan na walang matinong testigo, walang matinong ebidensya, makalaya si Tatay Digong namin. Yan ang dapat yung pinoproblema. Maghanap kayo ng testigo. 30,000 kanyo yung pinatay. Hirap na hirap kayo makahanap ng testigo. Kung ako, pamilya ng pinatay, nako, ako mismo maghanap ng testigo. Wala naman kasi drawing lang yan, 30,000 na yan. Hindi po namin ikinahihiya na may kakayahan yung mga Duterte na mag-hire ng pinakamagagaling na abogado. Ang nakakahiya, yung ICC, nagpakulong ng dating presidente, wala naman palang ebidensya. Merong ebidensya, merong testigo, pero mahina. Saka nakakita, nananawagan. Ngayon lang ako nakakita ng korte na nananawagan. Putya, dun pa lang, kitang-kita nyo na yung pagkabayas eh. Nananawagan. Huwag niyong problemahin kung saan kinukuha pambayad kay Kaufman. Problemahin nyo, tulungan nyo yung ICC. Kawawa naman, nagmumukhang tanga. Nagpakulong ng dating presidente, wala naman palang testigo, wala naman palang ebidensya. Paano? Haka-haka lang lahat. May nag-imbento lang ng numero. Kinagat nyo naman lahat, 30,000. Galing tayo sa pandemya. Alam nyo ba ang problema nung panahon ng pandemya? Alam nyo kung ano? Nakapila yung susunugin na bangkay. Ilan lang yung namamatay. Tapos sasabihin nyo, 30,000 namatay kay Digong. Asan yung ebidensya? Asan yung pila sa mga punerarya? Di ba? Hindi nyo ba naisip yun? Napagdaanan natin. Sinasabi, mahaba ang mga pila sa punerarya kasi nga, marami namatay sa pandemya. Nasaan yan? Nung panahon na sinasabi nyo 30,000. Ayan, sabihin nyo po pag hindi na ako gumagalaw. Kasi gagawan natin ng paraan. Maraming salamat sa nagsabing di na ako gumagalaw para mapagalaw natin ang ating sarili.
Okay, balik tayo. Okay na ba? Gumagalaw na ba tayo? Huwag niyo pong problemahin dahil kaya po ng mga Duterte. Hindi pa nga nanghihingi ng tulong sa inyo, pero problema nyo na. Pucha, yung mga magnanakaw, ayaw nyo problemahin. Focus kayo sa Duterte. Okay, naisip ko lang po, no? Nakita, dalawa na po yung nasaksihan natin na nag-live na impeachment. Yung impeachment po kay dating Pangulong Estrada at impeachment po dito kay Corona. So nakita po natin, bigla lang po pumasok sa isip ko kasi umi-epal na naman to si Tito Soto bago yung pag-epal po ni Tito Soto. Ito po muna yung mga nagdaan. Ang susi po, no? Swerte tayo kasi nung pong impeachment trial ni Erap, yung Senate President po marunong sa batas. Abogado, magaling. Tapos, dahil presidente po yung nakasalang, kinakailangan po yung Supreme Court ang medyo kasama po ng Supreme Court, Chief Justice ng Supreme Court. Nene Pimentel. Magaling naman po si Nene Pimentel. Medyo paos lang. Yung second impeachment po na nasaksihan natin sa mga buhay na, si Enrile naman po, napakagaling po ng pag-handle ni Enrile. Alam niyo po kung bakit ko sinasabi ito? Kasi si Tito Soto po, sa totoo lang, alam mo bilang Senate President, bilang ikaw yung namumuno sa impeachment, ikaw yung, ano nang tawag doon? Yung pinakapinuno ng impeachment court. Katulad ni Nene Pimentel at ni Enrile. Ang batuhan po diyan, ang pagpapasya po ng Senate President, ang mabilis po dapat. Bakit po dapat mabilis? Kasi mayat maya may nagmo-motion eh. Mayat maya may nagpapasyan, may pinagpapasyan ka eh. Tandang-tanda ko si Enrile. Hindi ko na gaano matandaan. Bata pa ako nung panahon ni ano eh. Ay hindi, pero mas matagal. Mas marami kasi kay Enrile. Yung mga gumigimik, pinaka-dramatic nung panahon ni Enrile, yung pagkatapos mag-testify ni Corona, naka-wheelchair si Corona eh. Aalis na. Eh hindi gustong questionin siyempre. Kukwestionin siya ng mga senator judges. Aalis na. Ang pasya kagad ni Enrile, isara nyo yung Senado nang hindi makaalis yan. Pabalikin nyo yan. Ikaw ang in control pag ikaw Senate President. Naiisip ko po, paano pag si Tito Soto ang uupo dyan sa impeachment court? Halimbawa po, may natuloy. Nakarating na sa impeachment court. Alam niyo po ba kung sino yung mga abogadong nariyan tuwing impeachment? Yung mga presiding justice o judge. Alam niyo po ba kung sino yung mga abogado dyan? Yung pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas, nariyan po sa impeachment trial. Yung pinakamagagaling ha. Mayat maya po yan, nagmo-motion yung mga yan. Paano kaya magpapasya si Tito Soto sa mga motion? Eto na lang eh. Sa Blue Ribbon Committee, nag-suggest yung Tito Soto, nag-motion. Hindi ko alam kung motion o suggestion lang. Nagmo-motion siya na contempt na raw yung mga hindi dumadalo. Kinorek pa siya ng Blue Ribbon Committee. Kinorek pa siya. Ano yung correction sa kanya? Show cause order po muna, Senate President.
Magbibigay muna tayo ng show cause order bago natin i-contempt. Yun pa lang ha. Basic na basic yun. Tayo nga alam na natin yun sa kanonood ng hearing. Bago mo i-contempt, may show cause order ka muna. Paano yun? May magko-correct sa kanya, siya yung presiding judge? Yung pagpapasya niya doon, mabilis. Yan yung problema pag ang nilagay ninyong Senate President, mga katulad ni Tito Soto, paano yung magpe-preside sa impeachment court? Di ba? Kaya okay na rin yan. Sana matuloy ang impeachment para makita nating mapahiya sa sarili niya yan. Alam niyo po, yun po yung mga nakakahiya. Yung ampuhunan mo bilang napopromote ka, ang pinakapuhunan mo, lakas ng loob. Hindi naman po dahil mahinang tao siya. Sabi nga, macho siya eh. Pinagmamalaki nga ni Ping na macho siya eh. Hindi naman po sa mahina. Talagang may kakulangan pa kapag hindi ka abogado. Kumbaga yung mga basic sa mga abogado, hindi basic sa atin eh. Siyempre, kanya-kanya yan. Pag mason ka naman, puta, basic lang yan sa mga mason. Yung paano pakikinisin yung semento. Pero, magmason yung abogado, kaya niyang aralin yan. Pero hindi yan kasing basic lang nung ginagawa ng mason dahil sa experience. Speaking, eto na po. Nagdadaldal na naman. Yan talagang dalawa nating problema. Nakakahiya ang Senado ngayon. Kung kailan maraming problema ang Pilipinas, walang tulong yung Senado. Kayo dapat, Alam nyo, namimiss ko yung mga Senate President at yung mga kung yung mga senador natin na yung mga panahon na marurunong magdebate lahat. Kaya si Marcoleta, tignan nyo po si Marcoleta. Ano ang tawag nila dati dyan? Neophyte. Ngayon ba may nagtuturing pa kay Marcoleta na neophyte? Ano mo ituturing na neophyte na obviously pinakamahusay na senador ngayon? Kaya yung nagtatanong kay Marcoleta, nasa na raw yung mga anak ng tinapay to si Badong, mahilig talaga. Mahilig ka Badong na eh. Tumitigil lagi yung ni Badong eh. Okay, back to the ball game tayo. Ito po ang sinabi nito ni Tito Soto tungkol po dito sa nilabas na minority report. Alam po ninyo sa mga hindi pa po nakaalam, yung mga hindi po mga nakanood ng mga nagdaang kong video, nag-submit po ng minority report sila Marcoleta. Kasama po to si inihayag po, no? Unofficial po yun kasi hindi nga pinag-usapan. Tama naman si Tito Soto dun. Pero hindi mo po pwedeng maliitin. Okay. Naglabas po ang minority ng initial report nila na minority report dito po sa naganap o na investigasyon sa yung mga nalaman na nila, napag-alaman nila dito po sa investigasyon sa Senado, sa Blue Ribbon, no? Okay. Ito po,
Ang pangunahin po nilalaman nung desmayado sila dahil walang direksyon yung pinatutunguhan, no? Nariyan yung mga pwedeng usigin, ibig sabihin, ang punto lang nila, natukoy na. Natukoy na nila Marcoleta kung sino talaga yung sa minority report, tinukoy nila kung sino yung posibleng mastermind. At ang tinuturo po nilang mastermind, si Romualdez tsaka si Saldico. Pero meron pa hindi pa pinapangalanan. Ibig sabihin, meron pang nasa taas ni Martin Romualdez. O, kilala nyo na yan malamang. Pero ang point, at least sila, tinukoy nila yung mastermind. Dito, tinutukoy nila na walang ebidensya laban sa tinuturo na minority na mastermind. Kaya, sa atin, maganda po ito. No? Kasi, dahil parang sabog-sabog yung direksyon nung kay Lacson, imagine ninyo, naglabas ng dalawang nakamaskara na testigo si Lacson. Kay Lacson na testigo yan, ha? Tapos sasabihin ni Lacson, hindi pa sapat yung sinabi nila, hindi pa sapat yung ebidensya laban kay Martin. Buong akala namin, kaya mo yan nilabas para madiin si Martin. Yung pala, kaya mo yan nilabas para sabihin na walang matibay na ebidensya laban kay Martin. O kaya po ako, timely, maganda po, no? Maganda po tong, ay isa pa po pula. Putulin ko muna, ibalik ko lang kay Ramon Revilla bago tayo mapunta rito kay Tito Soto. Ibalik ko lang po ng konti. May nagpapakalat din po na fake news na sinabi raw po ni Ramon Revilla, kumanta raw na si VP Sara yung mastermind ng flood control fiasco. No? So, yan po ay fake news. O alam nyo na kung saan kampo nang gagaling yan. Sasabihin na naman, hindi sa amin yan. Magkaroon lang ng usapin. Okay. Sinerch natin, wala pong sinasabi si Bong Revilla. Huwag na nating palakayin yung issue. Sabihin na natin na fake news yan. Dahil wala pong sinasabi si Bong Revilla sa lahat ng pahayag niya na umamin daw si Bong Revilla na si Sara Duterte ang mastermind ng flood control. Okay. Dahil sa kawalan ng direksyon, hindi po papunta. Ang tingin nga ng nakakarami, inaabsuelto, no? Papunta sa pagpapalabo ng kaso laban kay Martin. Itong Blue Ribbon Committee ngayon. Kaya naglabas sila ng minority report. Pero bilang depensa ni Soto, ito po ang kanyang mga sinabi. Una, hindi daw dapat tawaging minority report yon dahil ang minority report daw ay yan daw kasi ay unofficial. Okay, unofficial po yan dahil daw yung tunay na official na minority report yung dumaan po sa plenary. Okay. Yun ang sa rules. A minority report is submitted after the committee report of the mother committee has been submitted. Otherwise, it's a piece of paper or unless the report pertains to the 2 days that was conducted by the previous chairman. So, walang problema ron. Then it is not called minority report. It is simply a report on the said dates. Also, a report unless taken up in plenary is simply an unofficial report. Yan po sila magaling sa mga tawag-tawag. Hindi natin pwedeng tawagin na ganyan yan. Hindi. Ang importante po sa amin, parang nagde-deal po sila sa mga circumstansya. No? Hindi po dun sa laman. Halimbawa, yung tinawag ni Libistin na Cabral Files. Meron raw siyang Cabral Files. Imbis po na usisain nila, ano yung laman ng Cabral Files para mapailan ng kaso, shoutout kay Placido Piloso po. Okay. Para malaman nila, mapailan ng kaso yung mga kung may sangkot dun sa Cabral Files, inabala nila yung sarili na, ha? Paano mo na-acquire yan? Paano mo nakuha yan? Sino nagbigay sa'yo? Legal ba yung pagkuha mo niyan? Ganun po sila mahilig po sila sa mga walang katotoran. Di ba? Okay. Parang may babae ka. Gusto mo yung babae.
crush mo, mahal mo na yan. Aabalahin mo ba? Bakit mo mahal yan? Dahil kulot? Bakit mo siya nagustuhan? Dahil ba kulot o unat? Dahil ba siya ay nakasuot ng tsinelas o nakasapatos? Wala pong pakialam yun. Alam niyo yun? Pag nagkagusto ka sa babae, malamang yung mga importante. Hinangaan mo, maganda mukha, malaki ang kanyang pananaw sa buhay. Yung mga dapat hangaan. Hindi yung, ako ba, sabi, pre, ang ganda oh, crush ko yan eh. Bakit mo crush yan, pare? Dahil ba siya'y nakatsinelas? O dahil siya'y nakasapatos? Ang pupay. Ganun po yung dinidil nila. Yung mga walang katotoran na mga impormasyon na hindi, ano ngayon? Paano mo na-acquire yung Cabral Files? Hindi nyo ba alamin ano ba laman yan? Ito naglalaman to ng mga mandurugas. Ito naglalaman to ng mga pangalan ng mga magnanakaw. Yung mga nanghingi ng mga proyekto para magkaroon sila ng porsyento. Yun yung Cabral Files. Inabala nila, paano mo yan nakuha? USB ba? Binigyan ka ba ng papel? Ikaw ba ang nagpunta ron? Sino nagpasok na? Puta, yun po tinatanong eh. Sino nagpasok ng USB? Si Cabral ba o si Libiste? Hindi yun laman eh. Saan ka umupo? Sa kaliwa ba o sa kanan ni Libiste? Nakita mo ba may kilay si Libiste nung panahon na yun? Anong makeup ni Libiste? Libiste ni Cabral. Ano suot ni Cabral nung nagkita sila ni Libiste? Puta, walang katotoran yan. Tinatanong sa Senate eh. Sino nagpasok? Paano nakuha? USB mo ba o USB ng departamento? Parang, pag USB ba ni Libiste, mababago yung laman? Pag USB ba ng departamento, mababago yung laman? Pre, ang ganda nung dumaan na. Ganda, no? No kaya pangalan yan? Ganun kaagad yung mga importante, hindi yung, pre, nakita mo ba yung kuko sa kaliwang paa? Yung pangalawang daliri ng paa niya, nakita mo ba? Yung ba unang tinitignan ng mga lalaki sa babae? Hindi naman eh. Sus Mariosep. Okay. Ayan po, inaabala ni Tito Soto yung iba eh. At the moment, it's a media report. Pang media. Ano silbi niyan? Even a majority report to report everything on record, kahit na anong Blue Ribbon committee report yan, unless tinake up yan sa plenary, wala yan. It's simply a piece of paper. Tignan mo, minaliit niya. Ito po ay kapirasong papel lang, no? Yan lang po ang silbi niyan, kapirasong papel. Pang media paper lang, pang media lang. Okay, tanungin ko kayo, para saan po yung yung press conference nyo? Hindi ba pang media din yun? Bakit kayo presscon ng presscon? Para malaman ng media yung mga laman ng mga utak nyo kung meron man. Masama po ang pang media? Opo, pang media lang yan. Tama kayo. Pang media lang yan. Para naman may binabalita kayo na dapat ito ang ginagawa ng Blue Ribbon. Para may binabalita yung bayarang media. Hindi yung ang babalita lang nila. Kasi yung mga media natin ngayon, tamad. Wala na gano'ng mga investigative. Nawala na sila Cheche Lazaro. Nawala na sila Luchi Cruz. Nariyan si Luchi Cruz. Pero ewan ko kung bakit nung panahon ni Cheche Lazaro, imbestiga sila na imbestiga. Nung sila na mga head ng news, wala na. Ang dali lang naman, no, 'di ba?
O katulad niyan, nabuksan ngayon. Dahil sa minority report na yan, uusasain kayo ngayon. Ano pong masasabi nyo, Tito Sen? Nasabi ng minority report, ang mastermind daw po ay si Martin Romualdez at si Saldico. Siyempre, hihingan na kayo. Napag-uusapan na ngayon. Napag-uusapan na yung tungkol sa mastermind. Hindi lang po yung sagawa lang ng BRC, Blue Ribbon Committee hearing. Hindi na po ganun. Kasi very willing po yung bayarang media na kung ano lang i-feed nyo sa kanila, yun lang ibabalita nila. Pero dahil may contra-report, may minority report agad, nakikita po nila na walang direksyon ang Blue Ribbon Committee ngayon. Nanghihinayang sila na kung si Marcoleta pa sana yung Blue Ribbon Committee chairman, baka may mahita pa tayong maganda-ganda. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at tigit sa lahat, pwede po kayong magpakape pala. Basa na tayo.